Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong mga farmers. For today's video guys ay mag-a-apply tayo ng foliar. Pero sa hindi pa, please consider to like and subscribe our YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na madagdagan tayo dito guys. Ito, balikan natin. Maraming salamat po. Balikan natin guys. Sa ngayon ay nag-a-apply tayo ng foliar. Ito yung nag-a-apply. So, foliar. Ayan. Sa pag-apply ng foliar guys, dito sa aming nakasanayan pag ganito na ang sitwasyon ng ating palay, payuko na siya, meaning may laman na ang dito sa dulo, mag-apply na tayo ng foliar. So, ang pakay natin upang makarecover ang dito sa mababa na portion dito guys. Dahil kapag hindi tayo mag-apply, may posibilidad na hindi ma-develop, magiging tahop, no? Kung sa amin sa Bisaya, tahop ang pangabagahan. So walang laman. Dahil ang paspas, no? Ang paspas na mag-develop ay dito sa ibabaw, no? Sa dulo. So mauubusan ng mga nutrient, pagkain ang sa ibaba na portion dito sa ubos, kung sa Bisaya. Dahil wala na silang distribute, wala nang ma-distribute ang palay, no, ang katawan ng palay dito, nauubos na dito sa ibabaw na portion. Kaya nag-apply tayo upang ma-develop ang dito sa mababa na portion, magkalaman siya. So yan ang pakay natin na nag-apply tayo ng foliar. So ang application natin guys ay sa isang tangke 16 liters. Kung liquid, isang lata ng sardinas, no, ang isang tangke. Pero kung mga sachet, yung mga powder, ang packing sa ngayon ay isang pack sa isang tangke ng sprayer ang dosage. So yan ang application dito sa amin. Pero kung may ginagawa tayo guys, kung may mga homemade tayo ng mga foliar, di na tayo bibili. So ayan na ang ating gagamitin. Kagaya yung mga ginagawa nating mga fermented fruit juice, no? Yan na ang ating gagamitin na ating pang-apply. So naubusan na tayo, no? Naubusan na tayo ng ginagawa natin. Nakabili tayo ng pangdagdag. Dahil naubusan tayo dahil malaki-laki ang area natin, 3 area. So ayan, sa dito na portion nakabili tayo ng foliar na ina-apply natin. Dahil hindi tayo nakagawa dahil sa sobrang busy natin, at saka malilit na tayo kung gawa tayo. Malilit tayo sa kanyang timing sa pag-apply. So ayan, kailangan sa ating palayan ay magiging mapanuri tayo, no? Mapanuri, maparaan upang hindi tayo magka problema sa ating pagpapalayan. So ang area natin ay 1.5 hektarya. So more than 10 tangke, no? So sobra nang napulo ka tangke. Abot ito ng 13 ka tangke ang ina-apply natin. So katapos lang dito nga na portion, hanggang doon na lang siya nag-apply. So patapos na yan. So ang dito ay tapos nang ina-applyan. Ang variety natin ay 216 from RCIP, no? Ang karakteristik ng 216 ay nakatago ang kanyang bunga. So may naka sa kanya na dahon. So nandoon sa ibaba ang kanyang bunga. Parang 160 lang. So iba sa ibang variety na nakalabas. Katulad nito, triple 2 ito. So ang triple 2 natin ay palabas ang kanyang palay. So itong 216 ay nakatago ang kanyang bunga. Ang palay natin or ang itong 216 natin na area
ay malapit na to, 20 days na lang ang ating hihintayan. Kung awaan tayo ng Panginoon, makaharvest na tayo nito guys. Sanay lang, kung may ulan man, walang malakas na hangin upang hindi makadapa ang ating palay. Dahil kung makadapa ang ating palay, mahirapan tayong mag-harvest at saka walang laman ang dito sa mababa na porsyon. Ito lang nasa dulo. Dahil una itong ma-develop. So hindi na ma-develop ang nandoon sa ibaba pag nakadapa na ang ating palay. Kaya sana lang kung may ulan man, walang malakas na hangin. Yun lang po, sana ay may natutunan kayo sa ating mga vlog. Ito po ay patungkol sa ating pagpapalayan, no? Hindi naman tayo eksperto guys, pero ang atin lang ay base sa ating mga practices, no? Sa ating technology. Dahil matagal-tagal na tayo papalayan, nakakuha na rin tayo ng mga ating mga pamamaraan kung paano tayo mag prepare at saka pag-manage sa ating palay hanggang makaharvest tayo. So galing sa land preparation hanggang sa pag-manage at saka sa pag-harvest. So kailangan tayo ang kikita, hindi ang kumpanya ng mga farm inputs, no? Tayo ang magkapira na mga magsasaka at saka food security, no? Ang advokasya natin na may makakain ang bawat hapagkainan, ang bawat Pilipino. So ito, solbad na rin ito. Ito na ang dahan-dahan na kalutasan ng mataas na presyo ng palay sa merkado, bigas sa merkado. So dahan-dahan nating tulungan, magsikap tayo upang madagdagan, dumami ang supply ng ating bigas upang bumaba ang presyo ng ating bigas. Yun lang po, maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.